The Senate Protect Committee, or the Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee, is now holding a hearing for contingency plans and other measures relating to the Middle East crisis. For updates, we have our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, okay, ano so far ang nangyari sa hearing? Lord Denise, sa pagdinig ng Senate Protect Committee, nasabi ni Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na may uncertainty pa rin daw talaga pagdating dito sa crisis sa Middle East at mahirap daw matukoy talaga kung hanggang saan, hanggang kailan ito magtatagal. Pero ang importante ay kung ano ang magagawa ngayon, lalong-lalo na yung epekto nga ng girian na ito sa iba't ibang sektor sa bansa. Nabuksan kanina yung sinasabing hindi lang presyo ng langis, ng krudo, ng diesel, o mga produktong petrolyo ang tumataas bunsod nga nitong krisis sa Middle East. Kasama na rin daw dyan ang pagtaas ng presyo ng coal na ang denominator din ay dollars. So ibig sabihin, kapag since bumababa din ngayon ang value ng peso to dollar kung ikukumpara, ang denominating value naman ng binibiling coal para sa pag-generate ng electricity ay nagmamahal din. Kaya yung sinasabing pagtaas ngayon, do naiintindihan at alam ng mga senador na ito nga nire-raise nila na mayroong bill shocks, especially sa mga middle income households pagdating sa pagsisingil ngayon ng presyo ng singilin sa kuryente, hindi raw ito dahil sa kung ano man na bigla ang pagtaas, kundi dahil doon sa government mandated na subsidies at dahil din ito doon sa generation charges. And kung i-compare nga kasi ang presyo ng coal noong hindi pa pre-war level, ito ay $115 per ton, pero ngayon ang presyo nito $132 per ton. So makikita raw dito yung presyo ng langis konektado din sa presyo ng coal na pare-parehong imported pagdating sa pagbibili. So lahat ay internationally priced, kaya kung bibili ng coal, which is part siya nung mix ng electricity, kalahati ng mix nito, at tumataas ang presyo nito, so ibig sabihin mataas din ang presyo ng kuryente. And na-anticipate naman daw nila ito, kaya sinasabi nila sa Department of Energy tsaka sa Energy Regulatory Commission kung maaaring gawing unti-unti, staggered yung pagtaas ng singil sa presyo para makatulong sa lahat ng mga kumukonsumo nito. Ito rin sinasabi ni na Senator Bam Aquino at Senator Risa Hontiveros na tignan again yung implementation ng paniningil ng charges ng mga electric companies, at mas maganda raw na imbes na ang papasan nitong subsidies ay yung mga kumukonsumo ng kuryente, especially ang nire-raise ni Senator Bam ay yung mga middle income households, maganda raw kunin yung bayad na to sa pondo ng bansa o sa national budget. Kaya nag-file din ng isang resolution itong si Senator Aquino, Senate Resolution number 375, para imbestigahan kung paano raw yung electricity subsidies at discounts ay pinupondohan. Samantala, nag-respond din naman ang pagpapaliwanag din ng Meralco kanina na pinakamalaking rason daw o pinakamalaking factor sa pagtaas ng generation charges ay yung foreign exchange ng dollar to peso na mataas nga. So ibig sabihin yung sa merkado rin mataas din ang presyo ng coal. Pero ang sinisiguro nila, ito ay dahil lang dito sa mga subsidiya, sa generation transmission charges, at wala naman daw kinalaman sa kung ano pang hindi legal na pagdagdag sa presyo. Ang sinasabi rin nila, asahan din daw sa next billing na sinisiguro nilang hihigpitan nila yung pag-implement naman ng supposed refunds o yung pagbawas pagkatas sa presyo ng bill na electricity bills ng mga household para masiguro nga na makatulong sa iba't ibang kumukonsumo ng kuryente. Lord Denise. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mojo sa Senado, Merimon Reyes.